Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong article published sa ABS-CBN News. Pagpuna o pagbatikos ni Senator Lacson kay Marcoleta ito ang title, Lacson flags pinuna, pagbatikos, flags Marcoleta for comparing oil companies' profits to maleta deliveries. Senate President Pro Tempore and Blue Ribbon Chair Panfilo Lacson flags the analogy of Senator Rodante Marcoleta of oil companies allegedly profiteering from expensive fuel and the alleged cash deliveries made by alleged former soldiers to government officials. With due respect, sabi ni Lacson, to my colleague, his analogy is akin to comparing coconut with ampalaya. Why? The payments for the daily gross income of the oil companies, even assuming his figures were correct, are being done through bank transfer, never in maletas. Their 18 ex-Marines were delivering in cold cash as claimed in their joint affidavit. During the Senate inquiry into the government's response to the effects of the war in West Asia, Marcoleta compared the profits made by oil companies to the cash deliveries made by the alleged former soldiers turned former workers of ex-Congressman Saldico. Marcoleta, in his commentary, made it a point to mention that the alleged former soldiers' claim have yet to be investigated. Marcoleta flagged the oil companies for selling inventories at high prices when these were purchased at low prices before the war broke out. So ang sabi niya, 714,318,000 liters of gasoline times 30 days, that's 714 million per day, approximate gross income. So, pag pinagsama po natin yung dalawa lamang po, Mr. Chair, per di po ito sa diesel, 2 billion nata plus. So, ang gross income po per day is 3 billion. Mr. Chair, kinuha nyo naman ito sa inventory, it's only been 2 weeks. Ito, agree ako dito kay Senator Marcoleta. Kasi pinagmamayabang ng gobyerno na may stock tayo. Kung pumutok ng giyera, nandyan na yung inventory. Nabili nila ng mura. Bakit after 2 weeks, biglang tumaas 100% ang presyo? Sabi niya, Mr. Chair, I have to apologize for making this comparison. Yung 18 Marines po, yung kanilang dineliver na mga mali-maleta, kinumpute ko din despite the logistical nightmare scenario that was peddled to the public. Ganito po yun Approximately, they were delivering 2 billion pesos per day. Based on 33 months times 4 weeks, nag-average po ng 42.5 maleta, averaging 40 million each maleta. So ito po yung gross income na kinocompute ko, Mr. Chair. Mas mataas pa po doon sa maleta na dineliver ng 18 ex-Marines. Allegedly, wala pa akong inaano, I'm just trying to see, analogy lang po, wala po akong pakialam kung totoo o hindi totoo yung sinasabi po doon sa sworn statement. This has yet to be investigated properly. Ang kwento ko po is 2 billion a day yung sinasabi po nila. Ang sabi ko nga po, I'm not saying that is correct. That is yet to be investigated properly. So, analogy lang naman yun. So, sa mga Marines, according to Marcoleta, for a period of more than 2 years, 2 billion per day ang kanilang dinideliver. Average ng 42 maleta per day. Every day nagdi-deliver. Kaya umabot ng 805 billion yung na-deliver. So, is it true or not? Hindi ko alam, sabi ni Marcoleta. Kaya nga, para malaman natin kung totoo o hindi, edi imbestigahan ang nakakapagtaga
ayaw imbestigahan ni Senator Lacson. Sabi niya, baka daw makulong lahat yung 18. Di so what kung makulong? Magdusa sila kung nagpapabricate sila ng kwento, nagsisinungaling. Kung ako ang chairman, patawag ko. I-cross-examine ko, malalaman ko kung nagsisinungaling, i-cite in contempt ko, ikulong. Ang rason lang ni Senator Lacson, wala daw sapat na kulungan sa Senado. Ang daming kulungan ng pulis. Ipakulong mo diyan sa mga, kulungan sa mga cities or municipalities. Dito, para matapos na yung pagsisinungaling, bakit ayaw patawag? Yan ang tanong. $1 million question, bakit ayaw patawag? So, grabe, sinasabi may napanood akong payag ng DOE Secretary. Nakikipag-coordinate daw sila sa oil companies para huwag mag-abuso sa presyo ng langis. Hindi ako naniniwala doon. To me, agree ako kay Senator Marcoleta na kumita. Opinion ko lang ito I might be wrong. Kaya lang, opinion ko, kumita ng malaki itong oil companies dahil yung old stock nila, nabili nila ng murang presyo, bigla nilang naibenta ng doble. Kaya malaking kita. So, sinong kawawa? Taong bayan. As usual, ganyan talaga ang buhay. Pati ang gobyerno, kumikita ng malaki. Kasi yung excise tax, yung VAT, habang tumatas ang presyo ng crude at gasolina, may VAT yan, kumikita rin ng malaki ang gobyerno. Sinong naghihirap? Tayo po, taong bayan. Bakit ayaw tanggalin ng gobyerno ang excise tax o value added tax ng gasolina? Nasasayangan sila sa income ng gobyerno. Mas importante sa kanila ang income ng gobyerno kaysa yung naghihikaos na taong bayan. Yan po ang tatak ng bagong Pilipinas ng Marcos Jr. Administration. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo naman sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video nito. Karon mo ni ang atop sa natagaan na mo og yero, mga dagko na gid og buslot ang iyang atop nga yero. So mo na ni. So kining diri dapita silupin ra gyud ang ginabutang tungod kay kung mag-ulan, ulanan na gyud. Dito da. Og mo na ni ang yero nga among gihatag. Gamit manan ko na dan ikaw pahilo no ba ibag ko sa daan. No, dyan. Magamit ko siya. CR, ato CR din. Martilyo. Karon man na gyud sa pag-atop. So nakatop na gyud ang among gitabangan sa ye. So nindot na gyud ang ilang atop na pulian natong mga daot ganina. Mat sa Ginoo nga napulian na gud ang among sin di na gud mimuulanan. So pila na to ka tuig? 5 na. Mm. Salamat kayo sa nagtabang ani nga di na gud mimuulanan.
Salamat kaayo.